I have a copy of your affidavit, Colonel Padilla, and dito po ay may lagda po kayo sa 2 pahina. Ito po ay pirma po ninyo. Pinatutuhanan mo po ito na ito ay pirma ninyo itong sa affidavit po ninyo sa 2 pahina. Yes, Your Honor, Mr. Chair. At ito po ba ay lahat ng nakasaad dito, pinatutuhanan mo na lahat ito ay totoo? With all my knowledge, Your Honor, Mr. Chair. Ito ba, Colonel Padilla, itong affidavit na bago na sinumite sa komitiba, ito ba ay ginawa mo ng kusang loob o may nag-udyok sa'yo na gumawa nito? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Sariling at kusa ko kung ginawa. Tinatanong ko po ito, Colonel Padilla, Mr. Chair, dahil may sinumiti po kayong affidavit din dated August 27, 2024, hindi po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Pero yung sinabit po ninyong affidavit ng August 27 at itong sinabit po ninyo ngayong September 2 ay magkasalungat. Itong sinabit po ninyo na affidavit ng September 2 ay taliwas po doon sa mga sinaad po ninyo noong August 27. Meron pong mga aspeto o mga bagay na hindi ninyo binanggit sa September at August 27, pero dito sa September 2 ay nakasaad po. Ang tanong ko po, bakit po nagbago ang isip nyo at binago nyo yung affidavit ng August 27? Pinag-iingatan ko po yung aking personal safety and that of my family. Ilang taon na po ba kayo? 64 po. Kailan mo kayo magre-retire? This coming November 20, September? November po, 2020. November, so 2 buwan na lang po. And that is why it is very appropriate that you should really retire on a high note. So I therefore strongly suggest that you should cooperate with this committee to maintain your integrity since you have served the government for several years. Ngayon, Colonel Padilla, ayon sa iyong salaysay, kayo ay naging superintendent or warden ng Davao Penal Colony from 2015 to 2018. So 3 taon po, hindi po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Ano ba ang trabaho ng isang warden? Pwede po bang pakisabi po dito sa... I am the overall in charge of the whole Davao Prison and Penal Farm during that time, Your Honor. So, overall in charge po, ano? So, ibig sabihin, kayo ang tagapamahala ng buong Davao Penal Colony. Hindi po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Sa madaling salita po, kayo ang nagsusupervise, kayo po ang nagmamanage ng lahat ng gawain sa Davao Penal Colony, hindi po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. So in short, mayroon pong kasabihan sa Ingles, the buck stops here. In short, all the decisions regarding procedures or orders, mga utos sa mga provincial, sa mga guards, in short, everything that goes on in that penal colony, kayo po ang nagdidesisyon, hindi po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Ngayon, pupunta tayo doon muna sa nilipat ng mga Chinese national. Noong 2016 po, mayroong nilipat na 3 suspected Chinese drug lords or Chinese nationals who were charged with drug offenses. Ayon sa iyong salaysay, Colonel Padilla, tinutulan mo po itong paglipat doon sa Davao Penal Colony. Bakit po kayo tumutol? That's true, Your Honor, Mr. Chair. During that time po, talagang wala pong facilities for the high risk and high profile inmates sa Davao Prison and Penal Farm.
That's why the following year, 2017, nag-request po ako ng budget. Because of that, dinadalahan kami ng mga PDL, high risk and high profile. Nag-request po ako ng budget to construct super maximum facility in Davao Prison and Penal Farm. Yan po ang naging dahilan. Actually, I have a document opposing the transfer of the Chinese national during that time. And yung mga Chinese national pong yan, in fact, they have pending cases in Muntinlupa City na in-state ko po doon sa aking request, masyado pong magasto sa part ng gobyerno from time to time kung isasubpoena to attend series of hearings in Muntinlupa City. Kaya po, inupos ko po yan. Pero that was July 2015 pa, in fact. Then, after October po, wala pong nangyari, nag-request po ulit ako. Nireiterate ko po na ibalik po yung mga high risk and high profile PDL sa Muntinlupa. Pero no action pa rin pong nangyari. Mr. Chairman,